Hello mga friends! Ako po ay napakasayang isi-share sa inyo ang aking recipe po sa Spanish bread. So umpisahan na natin. Ito po ang ating ingredients. May flour, tsaka salt, yeast, at tsaka milk, sugar, at vanilla extract especially, and water. So, mix lang natin. Tsaka ilagay natin ang margarine. Kung meron pong butter, pwede din po ang butter. So, depende po sa inyo kung ano yung gusto ninyo. So, haluin lang po natin. So, approximately, ang paghalo po nito ay nasa about 15. So, after 15 minutes po, ito na po ang ating dough. Siya ay malinis na po. Kailangan po talaga ma-achieve natin yung ganitong klaseng kalinis ng dough para po ay masarap ang ating tinapay. So, ilagay po natin dito sa lalagyan niya. After 10 minutes, yan na po ang ating bread dough. Maganda na po siya. At nag-double size na po. So, i-cut natin into 2 at ating i-knead again. Baston. Ang tawag po nito ay baston. Then, after pagbaston, so dalawang baston po yan para po hindi tayo mahirapan sa ating paghati. So, hinahati ko po ang tinapay or ang dough ng nasa 35 grams po yan. So, 35 grams po ang ating putol sa ating dough. So, tapos na tayo nagputol. So, i-form na naman natin ang ating dough ng circle. Okay. Ganito po ako magawa ng tinapay. So, pagkatapos po, gagawa tayo ng filling, Spanish filling. So, may brown sugar, may flour, at saka may margarine ulit. At ihalo na naman natin. Ihalo natin ng mabuti. That is for our Spanish filling. So, di na po ang ating Spanish filling. So, ganyan po ang itsura ng Spanish filling na aking ginagawa. So, meron yung dough. Tapos, i-flatten lang po natin ang ating dough para po lagyan natin ng filling. So, ganyan-ganyan lang po. Tapos, lagyan natin ng filling na ating ginawa kanina. Ganyan lang po. Ganyan. Ipahid lang natin. Depende po sa inyo kung ano ang gusto nyong form sa paglagay ng filling. Sa akin po ganyan. So, ganyan po. At i-sealed. Ayan. Ganyan. So, ang ganda ng ating Spanish. Same lang po sa iba. So, ganun lang din ang ating gagawin. So, ganyan po ako gumagawa ng Spanish bread. Kami po dito sa bahay ay mahilig talaga sa tinapay. So, kaya pinag-aralan ko nga paano gumawa ng tinapay. So, ganyan lang po. So, patapos na po tayo. Then,
So, ito na po lahat ang nagawa kong Spanish bread. So, di ba? Ang ganda-ganda niya. Then, wow, so pretty. So, meron din po tayong pulbos or breadcrumbs. So, ganyan po ilagay natin sila sa breadcrumbs. And, ano lang po natin, lagyan natin ng breadcrumbs ang lahat ng ating Spanish bread na ginawa. So, ganyan lang po, igiling natin. Then, yun, ilagay natin sa plancha. So, ano po yan, 12 pieces each plancha po. So, ganyan po. Lagyan po natin ng space kasi tutubo pa po yan. So, ipaproof na po natin ang ating. So, after po 1 hour, so, pisilin po natin ang ating tinapay. Yan po ay ready na po kasi babalik po siya. Magbabounce. Kung hindi po siya magbabounce, so ibig sabihin overproof na po. So, lutuin na po natin ang ating Spanish bread. Ito po ang aming oven dito. So, abot po natin ang init ng 200 degrees Celsius. After that, isalang na po natin ang ating Spanish bread na ginawa kanina. Then, yan. After 10 minutes, luto na po. Wow, ang ganda-ganda ng Spanish bread natin. So, ganyan po gumawa ng Spanish bread. So, wow, it's pretty. Then, of course, ang ating pinaka-exciting na part dito ay ang tumikim sa ginawa nating tinapay. So, i-open natin. Look at that. Very soft po ang ating nagawang Spanish bread for today. So, ganyan po siya. Medyo mainit-init pa po yan. So, tikim-tikim. So, thank you for watching. Bye.